Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga partners nationwide at worldwide. Aha, grabe no. So sa mga partners natin dyan na nandyan pa sa ibang bansa na nagiging partner na kahit nasa ibang bansa pa, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan po tayo. So ngayon po, nandito tayo sa Cebu City kasi mayroon tayong inihatid na mga panimpla. So galing tayo ng airport, tapos ngayon nandito tayo sa Cebu City, kaya sinasamantala ko yung pagkakataon na mag-vlog tayo kasi nga kung napansin nyo, yung upload natin ay hindi ganoon kadalas, 'di ba? Kasi nga medyo busy tayo. So ngayon, since naghihintay kami, sobrang aga pa kasi namin, alas 4 pa ng madaling araw, galing na kami ng airport. Tapos galing airport, papunta kami dito ng pier kasi may ipapadala tayo. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. Sa Eastern Samar, doon kay One Talks, Lechon Manok, yung partners natin. Tapos meron din tayong ipapadala sa Calbayog City, sa partner din natin na si Sir Joseph. And then meron din tayong ipapadala sa dito sa South Bus Terminal, itong sa Bayawan, si Don Remigio. Don rin, partner natin doon sa Bayawan Negros Occidental, no? So dami tayong ipapadala ngayon, nasa likod. And then since ang aga pa, sirado pa yung mga shipping lines, alas 6 pa kasi, kaya sinasamantala ako mag-vlog tayo kasi karamihan sa shipping lines magbukas yung opisina ay alas 8. Meron din kami inahati doon sa pier papuntang Bohol na so yun ang nauna, kaya for the meantime na hinihintay namin, dito tayo nag-vlog kasi kakain tayo dyan sa itong kainan ito. Ito yung guys, ito yung pinaka sikat na seafoods restaurant dito sa Cebu City. Dito minsan dinadala ko yung pag may bisita tayo na gustong kumakain ng lahat na seafoods, dito yon. So mamaya kakain kami, kaya vlog muna tayo. Announcement na by ngayong August 18, nandyan kami sa Gazebo Royal sa may Quezon City, sa may Visayas Avenue, dahil mag-attend ako ng kasama ko yung dalawang anak ko. Mag-attend kami ng meet and greet na event ni Sir Buddy Gancinia, yung sa Agribusiness How It Works. Nandun kami kasi isa tayo doon sa naging bisita. So kung mapapanood nyo ngayon yung Agribusiness How It Works, sa intro doon, kasama tayo doon sa mga sponsor lang naman tayo. Agad lang tayo, gusto nating magkaroon kasama doon sa meet and greet ni Sir Buddy. So yung mga interested din, lalong-lalo na sa mga ibang nakausap ko dati na gusto makipagkita personal, so nandoon tayo doon sa meet and greet 5 PM sa Gazebo Royal. Pero since meron yang entrance, or meron kasing registration niya na 3,000. So kung gusto nyong sasama, halos kasi rin mga partners din natin, o yung iba ka din kasi mga subscriber din natin ay mga subscriber din sa Agribusiness. So kung magkakataon, sasali din kayo doon sa meet and greet, nandun din kami. So pagkakataon din na makita tayo, at tsaka yung nagka-interest na mag-join sa business natin, doon tayo magdi-discuss, lalo na sa mga mayroong maraming katanungan. Doon tayo makikita, mag-uusap tayo doon kung paano magiging partners dito sa business natin. So abangan nyo kami guys, nandyan kami August 18, 5 PM kasi yon. So magstay lang kami dyan sa malapit na hotel. Pero ang kasi namin dyan is darating kami dyan siguro mga 1 PM. So baka short lang yung time natin sa hotel. Mag PM lang kayo sa akin kung pwede pa tayo magkita before the meeting doon sa area sa may Gazebo Royal, or doon ba sa hotel na bago kami paalis, kasi mag-check-in muna kami sa hotel bago kami papasok doon sa event. So siyempre doon kami check-in sa malapit sa events place na Gazebo Royal. So yung gusto makipag-usap, kasi kung ayaw nyo namang
sasali doon sa event, doon tayo sa labas ng Gazebo Royal mag-usap sandali. Kasi by 5 hanggang baka 5 to 8 or 5 to 9 PM nandoon kami sa loob. So magkaroon tayo doon ng booth. Meron tayong booth doon para doon sa mag-inquire about the business. So doon ko na i-discuss guys yung bago nating setup na bago nating pinaplano sa ating business, no? So meron tayong mga bagong setup, no? So announcement ko rin na yung natin, yung partnership package effective October 1, mag-increase na po tayo from 90 to 130. So yung 130 doon kasama na yun yung shipping hanggang doon sa Manila, and then meron tayong mga yung kasama doon yung mga gastos nyo na sa yung lulutuin natin. So kasama na doon sa 130. Yung shipping na 5K. So instead na ngayon is 90 plus 5,000, yun yung 130 meron na yung shipping na 5,000. So bali lang yan, 125. Pero sinasama na natin yung shipping na 5,000 para isa na lang yung So as of bali effective yan October 1. So yung mga nagplaplano na na mga gusto mag-join, mga pa naman mayroon pa namang August, September. So since effective October 1. So yung mga dati na nag-register, nag-join, as is na yon, yung magkano yung binabayaran nyo, doon kayo sa package na yan. Ito yung iba nating kaganapan na sa mga nakaraan na mga araw. So panoorin, continue lang kayong panoorin kasi makikita nyo dyan yung iba nating mga lalo na yung ginagawa natin ngayon na lechon house. Meron kasi tayong nire-repair guys na pinakaluma nating store na matagal na, sobrang delayed kasi nga yung inuuna natin ginagawa yung mga partners natin dito sa Cebu, kasi tayo yung pinapagawa nila ng kanilang lechon house kasi malapit lang naman tayo, kaya kino-consider natin yon na kami yung gumagawa kung wala talaga silang mahanap na mga karpintero. So kami yung gumagawa. Ang nangyayari, yung store natin na matagal lang sira kasi nagkaroon ng widening tapos nasisira yung ilang area. So di pa natin na-repair kasi priority natin yung ginagawa yung ibang part. Ngayon ginagawa natin. So medyo malaki kasi yun guys. Yun na yung magiging model house natin sa Don Ricardo's Lechon House. So kung mayroon kayong halimbawa pupunta kayo dito, bibisita, so yun yung magiging titingnan nyo kung paano gagawin yung isang lechon house. So gagawa din ako ng video doon sa store na yan. Ngayon kasi is nasa 70% pa yung completion. So mayroon ako ipapakita ng video dyan. Ayun yung itsura, pero gagawa din tayo ng video pagkatapos nyan. So ito po yon. Ngayon ay July 26. Kanina ay nandun ako sa ating store na ni-repair. Doon ako nagtitingin kasi almost 2 months natin ito pinapagawa guys, kasi ito yung store natin na delayed na talaga, due for repair na. So since sobrang busy natin, palagi itong nahuli. Dito kasi sa Cebu, yung mga partners natin pag nagpapagawa ay tayo yung gumagawa dahil since malapit din tayo, and then minsan bakante yung ating karpentero ay tayo din ang gumagawa sa kanilang mga stores. Pero yung iba hindi nga natin na pagbigyan kasi yun nga sobrang busy. So busy tayo palagi yung ating mga karpentero sa paggawa ng griller. So yung ginawa ko, gumawa kami ng maraming griller para makaayos kami or para maka-repair kami sa ating store. So ito yung store natin na guys, na kung titingnan mo, grabe sirang-sira na talaga. And then almost 2 years itong nakatanbay dahil di talaga natin mapaayos-ayos. Kasi yun ang inuuna natin, ang ating mga partners, and then sa paggawa ng maraming griller dahil sa napakaraming partners na nag-avail ng ating partnership package. So ito na yung
talagang yung ibang partners natin na magpagawa ay pinaliban muna natin. Ito yung inuuna natin kasi sobrang tagal na, and then minsan nakakahiya naman mayroon tayong bisita dumadaan dito tapos sa ibang lugar tapos makita yung tindahan natin na ano, sirang-sira na talaga. Kaya ito na yung time na nagkakataon na hindi tayo busy. Hindi ganong busy, pero pinagdaanan talaga natin ng oras para matapos. So share ko lang sa inyo yung ano ito, mga nasa 60%, 70% pa yung ano nito, yung completion, kasi gagawa pa tayo ng mga signage. And then dito sa iba, sa labas na banda, naka-tiles na yan. Doon sa loob, half pa lang yung ano diyan, natatapos. So yung ginawa natin, sinisigurado lang muna natin na matatapos itong ating sa griller na side or dito sa lechonan area. Kasi nga itong lechon natin, kung makita nyo, ang 'di ba, ang laki. So yung frontage ito ay almost 12 meters to 15 meters yata. So ito, kung mapansin nyo, magulo pa kasi nga ano pa, kasulukuyan pang ginagawa. Yan yung mayroon. So ito, naka-stainless to. Kung matapos ito guys, halos to buong area sa harapan ay puro to mga salamin. Ito nga yung griller natin, ito tinransfer natin muna dito for the meantime since ginagawa yan. So ayaw ko kasing masarado yung tindahanan while nagre-repair tayo. Gusto ko lang tuloy-tuloy kasi mayroon talagang mga suki, di pwede nating di tayo magbukas. So ang ginawa ko, siniguro ko muna na yung area ng lechonan ay tinatakpan natin para tuloy-tuloy ang ating pagbibinta ng lechon manok. Kasi yung mga suki talagang pumupunta tulad ngayon. So anong oras ngayon? So mga nasa 5 o'clock, mga 4:30 to 5:30 nandito ako. So tingnan nyo ba, yung dito mula dito sa kanto, yung naka-hollow blocks pa, hanggang doon sa may dulo. So may dulo sa may sasakyan. So ganun yan kalaki. So medyo malaki talaga. So mga almost 2 months na yan ginagawa natin, hindi pa matatapos-tapos. Kasi nga sinsira yan, lahat parang mas mas matagal pa nga dahil sinira natin yung buo, yung tindahan, tapos nagpapatayo tayo ng bago talagang structure. So kaya medyo natagalan. Kaya so napinding pa nga yung iba natin mga partners na gusto rin magpagawa. Pero sinisiguro natin na matapos to para tuloy-tuloy na, para naman makakaroon tayo ng isang model house na maganda. So share ko sa inyo yung area guys. Napakaraming napakaraming sasakyan dumadaan nga ganitong oras. So kayo, kung maghanap kayo ng pwesto, tatambay kayo sa area mga 4:30 hanggang 6 doon sa pwesto na nagustuhan nyo para makita nyo yung traffic ng sasakyan. Ayan so may bumibili. Mga almost 5 na siguro nga. So doon sa dulo na yan, corner na yan, papasok doon. So napakaraming tao doon. So kung dito ka lang sa highway magbabase sa mga oras ng hindi 4:30 to 5, parang sa tingnan mo parang walang tao, pero sa ganitong oras uwian na, labasan ng mga tao. So kita mo talaga na marami palang talagang dumadaan. So ganyan yan paghanap ng mga pwesto. Pupistuhan mo yung nagustuhan mo sa oras, yung mga ganitong oras 4:30 hanggang 6, para malalaman mo na mayroon pala talagang foot traffic, not necessarily, pero ganito, tulad niyan, may dumating na nakamotor, galing yan doon sa may doon sa dulo. Tingnan mo, ipabalik na siya. So galing doon, yung mga suki natin, diretso diyan. Mapapansin nyo, may katabi na yan na lechonan na talagang katabi natin. Nandyan pa, nauna pa yan doon, pero pumupunta pa rin sa atin. Siguro dahil ang sarap ng ating lechon manok, di ba? Kita nyo. So ganyan, maghanap ng pwesto sa kanto, tapos yung tao, survey nyo. Tapos kahit titingnan nyo sa Google Map, titingnan nyo yung mga neighboring barangays dyan, kung talaga bang maraming, sa bahay lang makikita nyo naman na napakaraming bahay. Yung mga signage na yan guys, mga luma yan. So temporary lang muna natin yan nilalagay para yung mga tao hindi sila tawag nito, yung baka sabihin nila, baka
ano na ito, ibang litsunan. So kaya nandan pa rin yan yung mga signage na maliit, pero gagawa natin yan ng bago. So dyan sa harapan gawa tayo ng malaki, 5x10. So siguro itong mga maliliit na ilagay natin yan somewhere. Then meron tayong back to back. Kita nyo yung sa ibabaw guys, yung may may tubo sa ibabaw ng bubong. Diyan natin ilagay ang back to back na signage. Ayan, so may ano pa yan, may parang sanipa palalagyan ng tulad yan sa may Don Ricardo. So hanggang dulo niyan meron tayong ilagay diyan na 2 feet yung height, para siyang fascia board. So yan yung natin, yung chimney. Ayan ay stainless guys, buong stainless yan. Dati hindi yan stainless. Ngayon, since ni-repair natin, lahat binago na natin. Ito, yung mga grill niya is mga yan, puro stainless yan. Then, lagyan natin ng salamin. Tingnan guys, si Madam Rax guys, tumatawa. So, yan. Dito tayo sa loob, may bumibili, guys, namimili kung alin ang masarap. Masarap yung lahat, sir. Huwag ka nang mamimili, So itong griller guys, ito yung standard na griller natin. Medyo medyo maliit to kasi nga ito yung luma talaga nating griller. So yung capacity nito ay 20 pa rin, pero sa bago natin na setup doon sa dito, kasi itong chimney rin malaki din ito Sa bagong setup natin, instead na 5, 7 linya yung ginagawa natin. So malaking griller na yung nilagay natin dito kasi nga may guys, may volume ito. So ito na yung pag matapos to hanggang dulo doon, so makita nyo yung mga tawag nito, yung mga ilaw, 'di ba? Ang daming ilaw. So maliwanag man na maliwanag to pag matatapos to guys. Yan, so yan from the ground, tapos itong ground dito guys, So abot-abot ni Madam Rax 6 feet yan. Yung tandaan nyo, galing sa flooring hanggang dyan 6 feet yan, kaya abot ni Madam Rax. So ito yung luma na, yung temporary natin na chimney. Ginawan pa rin natin kasi nga uusok tayo, masuffocate tayo sa loob kung walang chimney. So temporarily nilagyan natin ng chimney para makalabas yung usok. So dito banda, dyan sa may maraming ilaw, for dine-in yan. So meron tayong ipapalabas na bagong produkto. So marami tayong mga planong gagawin sa Don Ricardo's. So by the way, ito yung mga bisita natin last week from Nueva Vizcaya. Ito rin guys yung partner natin doon sa may Bangkal, Lapu-Lapu City, si Babes Lechon. Kay Sir Joel po ito. Shout out kay Sir Joel, nasa US. So itong store na ito ay nung binisita natin ay di pa nabuksan. So ngayon ay bukas na po yan doon sa may Pahak Bangkal, Lapu-Lapu City. So Bibs Lechon Manok. Maraming maraming tao dyan na area. That day nang nakabisita tayo, pa yan, yung bisperas ng bago sila mag-open, binisita natin. So di tayo nakabalik doon. Wala yun, so far yun pa kasi yung nakuha natin na video nung pumunta tayo. Ayan, katabi namin sila, si Sir at si Ma'am, nagpa-picture kami kasama si Madam Rax. Ito naman yung partner natin sa Davao, si Sir Bartolini Antonio. Dito rin sila. Ito rin sa yung partners natin from Rodriguez Rizal, si Josing Josie. Nandito sila, nagti-training din. And then ito yung partners natin from Toledo City, si Sir, dalawa yung ginagawang outlet guys. Kasalukuyang ginagawa ngayon. So ito yon yung luma nating store bago ayan, ganyan talaga kasirang-sira na, kaya minabuti natin na paglaanan ng oras at natin lahat para magbago na naman yung mukha ng ating store. So abangan nyo guys yung pagkatapos nyan, lalabas tayo ng bagong itsura nyan, kasi pati signage yan lahat binabago talagang para siyang brand new. Kasi nga para naman mayroon tayong magiging model na pwede nyong gayahin. Ito naman si Bunchon, nagti-trading dito.
Shout out yung Bonchon sa may Santa Rosa, Laguna. Nagbukas na yan noong last week. Bukas na yan si Bonchon. Ito yun, yung sila si Sir Joel. Shout out kay Sir Joel. Buong pamilya nag-training dito, yung sa Bibs Lechon, yung sa may Pahak, Lapu-Lapu, Bangkal. Meron tayong bisita from Legazpi City. Siya po ay si Sir Justin, no? Tapos si Sir Justin ay pamangkin po ni Sir Alex Bongon. Si Sir Alex po guys ay isang OFW nasa Jeddah. Sa Jeddah. So siya ay chef cook ba? Opo. Chef cook to Sir Alex. Meron siyang YouTube channel na Kusinerong Bicolano. Panoorin niyo guys mga luto-luto ng mga Bicolano. Nasa siya ngayon? Nasa Jeddah siya? Jeddah, Saudi Arabia. So nandito ngayon si Sir Justin, pinapadala ni Sir Alex para siya yung magti-training dito sa atin. Kakaiba ito sa ibang training guys dahil si Sir Justin ay magstay dito ng almost 1 week. Kasi gusto ni Sir Alex na para lahat matutunan yung sa normal days sa takbo ng negosyo. Sabi ko naman kay Sir Alex na pwede naman sir kasi nga iba din yung minsan kasi yung training kasi talaga natin is 1 day lang. Ako talaga yung nagti-train first day. Ang iba kasi nag-extend ng araw kasi gusto nga nila ma-expose doon sa actual na training, yung pagtitinda at dito sa commissary. So yung sa akin, bali ako yung magti-train sir the whole day. Lahat i-discuss natin. Tapos after that, sa mga susunod na araw, doon ka na sa processing at saka doon sa ating tindahan. Bali mag-actual na kayo. Para pagdating ng sa araw na kayo na yung mag-start doon, tuloy yung negosyo sir, marami ka nang matutunan. Nandito rin guys yung yung pinagkatiwalaan natin doon sa Davao, sila si Mr. and Mrs. Mirasol Valentin. Dito sila, tin-train din natin, pinabisita rin natin. So yan sa bandang Davao, so wala na kayong problema dyan kasi meron tayo dyan talagang tao. Sila yung bahala sa inyo sa mga supplies ng ating panimpla at mga griller. Dito rin sila si Sir Boss Mako, yung sa Pampanga, galing dito yan, nagti-training isang araw din. So 2 store na si Sir Boss Mako. Ito rin si Sir sa may Isarog Rin Sorsogon. Ito rin si Sir Dodge Aranas ng Pagadian City. Ang kanyang pangalan ng lechon manok is Ara Dodge Lechon Manok dyan sa Pagadian City. Ayun guys, yan ang video na kuha namin noong nandito si Sir, kumakain kami. So usually kasi guys, yung lahat na tinuturo natin dito, yung actual na pag-inject, pagtimpla ng liempo ay niluluto natin kaagad. So after that, yun ang kakainin natin. So pagtapat ng tanghalian, so yun ang kakainin natin sa tanghalian. So may experience yan kung pupunta kayo rito, yung actual na ini-injekan nyo, minamarinade nyo, yun ang lulutuin natin dito para agad-agad matikman nyo. So yung lasang katimpla pa lang, tapos lulutuin ka agad, at yung sasabihin nyo, naku, ang sarap pala. Ito, ganyan yung sinasabi ni Sir Dodge nung pumunta siya dito. Okay, hanggang dyan muna lang guys, at maraming salamat sa iyong panonood. See you ngayong darating na August 18 dyan sa Quezon City sa may Gazebo Royal sa meet and greet ng agribusiness, how it works. Ulit maraming salamat at bye bye.